Patuloy natin. Nawilan natin Diyos na buhay. Sa araw na ito, ang Diyos ang mag-ahari sa atin. Amen? Bigyan nyo ang Diyos na mag-ahari sa buhay nyo. Dahil ang Diyos ay gumagawa sa bawat isa. Amen? Dahil bigyan natin ito pagkakaroon. Inahalay ko sa'yo ang aking buhay. Nasangit ko ito ayon sa nais ko. Susunod ako ang Panginoon. Inahalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais ko. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang mag-ahari. Ikaw ang mag-ahari sa buhay ko. Puso dalisay ang nais ko. Ikaw ang mag-ahari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad Inahalay ko sa'yo ang aking buhay. Nasagin ko ito ayon sa
Ikaw ang magaling. Sa buhay ko, puso dalisay ang nais ko. Ikaw ang magaling sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang magaling sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang magaling sa buhay ko. Ang nais ko'y maging katulad mo. Sa buhay ko, pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang magaling sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging Hallelujah, purihin ang ating Diyos na buhay. Ngayon po ay mag-i-Indian seat tayo na nakapila. Hindi naman na mainit. Pwede nyo gamitin to, yan yung kinuha ko. Yan na lang nakuha ko eh. Pang sapin nyo. Yung iba, chinelas na lang pang sapin nyo. Nakapila pa rin, Indian seat ha. Mga tepa na iligo. Dito. Mga tepa na iligo, magkakan si ate. Pwede na po tayong umupo at aanyahan natin ang ating mahal na pastor Ricky Sapitana para po sa salita ng Diyos. Ang lahat po ay naanyayahang umupo na at mag-focus po. May demerit po yan ha. Nakapila pa rin kayo ha sa pair group nyo. Okay, please. Please. Okay, good afternoon sa ating lahat, campers. Good afternoon po! Parang buhay ba tayo? Amen! Christian, ha? Alive, alert, awake, Enthusiastic. Okay? Amen po ba? Amen! Alam niyo, sarap ng feeling yung pagkakataon na ito, opportunities na tayo ay aakyat dito sa isang lugar na mataas. Ano? Sino yung lugar nila po ay binabaha? No? Dito, malabong bahain kasi nakikita po natin na ito ay isang lugar na kung saan, bundok. Ano? At may purpose kung bakit po nandito tayo. Amen? May plano ang Diyos kung bakit po tayo nandito. No? Kung ang Panginoon ay siya po ay nagtuturo, no? Umaakyat po sila sa bundok, no? Upang ibahagi ang salita ng Diyos. Habang nagtutugtugan kanina, no? Para bagang merong nag-e-echo. Napapansin ninyo, ano? Kasi imagine niyo po nung mga unang panahon walang speaker, walang mga ganito. Naisip niyo ba 'yon? Na ano niyo 'yon? Noong unang mga panahon wala pang mga speaker, mic, 'di ba? Wala pang mga electronics. Kaya paano kaya nagtuturo ang Panginoon? Kung isipin po natin, no? Paano kaya? 'Di ba? Malamang yan, yung boses ng ating Panginoon talagang may pasigaw, ano? Naiintindihan niyo po, kailangan sumigaw siya. Kaya nga pagka nagbabasa tayo ng Bible, minsan may mga exclamation point, di ba? Pasigaw, di ba? Kasi lalo na dami niyang mga dinidisciples.
ang dami niyang tagasunod. Hallelujah. Ano? So, mapalad po kayo na bagamat nasa malayo, nasa kapatagang lugar tayo, umakyat tayo dito dahil may purpose ang Diyos para sa buhay niyo, sumunod kayo. Amen? May plano ang Diyos. Kaya po sa hapon na ito, pag-aaralan po natin yung binigay ni Bishop Martin na topic po about sa yung beatitude. Okay? Yung series na ito ng beatitude na kung saan yung mapapalad tayo. Mapalad ang mga tao na, ano po, ano yung unang tinuro kanina? Ha? Mapalad ang mapagpakumbaba. Yan, praise God. Ano? Sapagkat, mamanahin po nilang didig. Ngayon po, sa akin naman po, yung naka-assign po sa akin, ay ang, ano po, penitence. No? Blessed are those who are, ano po, penitents. For they will be comforted. Or sa ibang salin, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Matthew chapter 5, verse 4. Yan. Penitence. Pag sinabing penitence, ang ibig sabihin po nun ay yung mourn. Or sorrow, sadness. Ano pa po? Pagdadalamhati, lamentation. Mas komportable po ako na hinawakan ng mic. Yan. Ano pa po? Ha? Sa Tagalog, paghihinagpis. Panaghoy. Ayan, mga vigilant na mga kabataan, talagang mga intelligent. Sino po rito naranasan ng umiyak? Sige nga. Itaas nga ang kamay yung nakaranas ng pag-iyak siguro. Lahat naman siguro. Yung kailan lang nakaranas siya ng pag-iyak? Sino dito? Kanina. Sister, bakit po kayo umiyak? Tanong ko lang. Bakit po? Ano po, sa devotion ko po kasi kanina yung word of God po ni Lord. Sakto po kasi talaga. Ayun, praise God. Palapan, ano pong pangalan niyo, sister? Joyce po. Palapan natin si Sister Joyce. Si Lord, sabi ni Sister Joyce yan. So, dahil daw sa devotion, na-feel niya yung presence ng Lord kung bakit siya naiyak. Actually, isa po yan. Mamaya, yung mga sagot ninyo, isa po yan sa tatalakayin natin. At pag-aaral natin. Ano yung connection kung bakit tayo naiiyak? Di ba? Sino pa yung naiyak dito? Mga ilang araw lang. Taas nga ang kamay. Sister, anong pangalan nito? Anong pangalan mo? Crystal. Bakit ka naiyak? Ng mga nakaraan? Dahil? Ano po, napagalitan ng nanay. Ayun, napagalitan ng nanay daw. Bakit napagalitan? Gumawa ba ng... Sister, ikaw, bakit po? Ano pangalan niya? Leona po. Leona, bakit ka umiyak? Ano po, Nagpe-pray. Yun. Sino pa po? Dito nakaranas pa yung mga nakarang linggo. Sister Maritoni, ano po? Ano po, tears of joy dahil po sa mga katugunan ng Panginoon sa bawat panalangin. Ayun, di ba? Tears of joy. Sister, parang nagtaas ka ba? Ano po, bakit po kayo naiyak? Amen. Napipil niya. Yan. So, palapan natin si Lord sa sumasagot. Yan. Ay, gusto ko pa doon sa bandang likod. Gusto kong makita yung, yung inyong response. Sino rito yung mga naiyak na dyan, ng mga nakarang, linggo? Sige, mga, dyan po sa likod. Yung naka-shades daw na babae. Naka-shades? Babae. Dito po sa bandang likod. Numbers pa rin po ba? Leaders? Brother Aldrin, nag-break na. Minus point yun, ha? Ano ba yan? Totoo ba yan? Joke lang. Baka may gusto po kayo sabihin nga naman. Wala. Brother Aldrin kasi. Dito po, mga boys dyan sa likod. Sino yung nakaranas ng pag-iyak o kalungkutan, yung mas hindi man umiyak, nalungkot? Dahil? Ikaw bro? Sige. Para yung oras po natin, actually, mga 30 minutes lang din naman kahabaan ito. Lobby ng Diyos. Dito po, pag-usapan natin yung sinasabing penitence, yung mourning, yung panaghoy, pagtangis. Ang ibig sabihin po niyan, pinaliwanag dito na para malaman po natin,
Christian, sabi niya, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yan po ay galing sa Bible, sinabi ng ating Panginoon po mismo, no? Sabi po rito, a section of the Sermon of the Mount where Jesus provides profound insight into the nature of God's kingdom and the path to the true happiness. Kung bakit nangangaral si Lord ng mga ganitong bagay, yung sinasabing beatitude, and po kasi yung isang karakter na kung saan, ng tao na kung saan tayo ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sino po gusto mapabilang sa kaharian ng Diyos? Amen! Ano? Alam nyo ngayon nakatingin ang Diyos sa atin. Siya po ay nasa ating kalagitnaan. Ano? Hindi mo man siya nakikita, but He is God. He is Spirit God. Ha? So ngayon, tumitingin po siya sa atin. Kasi nakikita niya, tinitignan niya yung puso ng bawat isa na gusto na, na makasama, maging bilong sa kanyang kaharian, sa mga pinagharian niya. So hindi ka nagpunta rito para ikaw ay magloko. Hindi ka nagpunta rito para gumawa ng kung ano-ano sa sarili mo. Pumunta ka dahil may kalooban ng Diyos para sa iyo at ikaw wala ka ibang gagawin kundi sumunod sa kanyang sinasabi. Amen. Alam niyo kung bakit sumusunod yung mga alagad kay Jesus? Kasi alam nila may blessing. Alam nila pagpapalain sila. Kaya sabi ng Lord, bless! Mapalad ka. Sabi mo nga sa tabi mo, mapalad ka. Parang ay, may nagsabi, malapad ka. Mapalad lang po. Huwag niyong dagdagan. Mapalad ka. Bless ka. No? Okay. Ano pa po? Hindi lang sa kaharian ng Diyos, kundi isa rin daw po itong pag-aaral na ito o pagsasanay na ito upang maging susi ng happiness, ng katotohanan o true happiness. Marami akala nyo masaya, pero sa totoo merong kapigatian. Ha? May sakit. Ha? Meron pala siyang dapat pagalingin. Meron pala dapat siyang ano ba yung tawag dito? Yung inner healing. Kailangan pala niya ng inner healing. Ha? Unari, Ismail. No? Iba, nakatingin dito, pero iniisip nila, ano kaya pagkain na naman mamaya? No? Nakatitig yung iba, ano kaya ang gagawin ko mamaya? Makakapag-basketball ba ako dito? Focus tayo. Okay? Importante ito. Napakalaga po nito. Okay? Dahil may mararating po tayo. May mararating po tayo pag nagseryoso po tayo sa hapon na ito. Amen? May mararating ka, kapatid, kabataan. Okay? Pakigising yung katabi mong inaantok-antok. Okay? So, nakikita ko po lahat kayo. Nakikita ko yung mga, alam nyo, parang mga, kulang na lang, bilihan natin ng kambing, pastor, para yung kambing makipagbuwag sa kanya. May nakikita ko. Kaya, dilat po kayong mabuti. Yung iba naman, nasasama ng tingin, namumula yung tingin sa akin. Ano ba yan? Gumamit ba kayo o napuyat? Okay. Walang tulog. Okay. Pag-aralan po natin ito, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Hindi po tayo magsasaya ng oras at panahon. Hindi tayo nag-akyat dito na, buti nga, meron pa po tayong sasakyan. Diba? Nung panahon na hindi pa uso ang sasakyan. No? Pero ganun pa man, may purpose si Lord. Okay? In the Beatitude, Jesus overtunes conventional wisdom. Okay? Presenting a radical view of blessedness that contrasts sharply with worldly notion of happiness and success. Okay. Ang Panginoon nagturo siya malayo sa ipinapakita ng mundo. For example, ano ba ang kasiyahan natin ng mundo ng tao ay pagka nagkaroon siya ng maraming pera, masaya na siya. Di ba? Meron siyang magandang damit, bago. Nagkaroon siya ng bagong sapatos, sobrang saya niya. Binigyan siya ng regalo, napakasaya niya. Pero ang Panginoon nagturo po siya. Taliwas doon sa nakikita ng tao na blessing. Ang pagtuturo na ginawa ng Panginoon, ay spiritual. Na ikalalago ng bawat isa. Hindi nung panlabas, kundi ng panloob ng ating puso, ng ating espiritu. Kasi ang espiritu ay napipighati. Naniniwala ba kayo? Ang banal na espiritu ay nalulungkot, napipighati po.
At pag ikaw naramdaman mo at naranasan mo na ang Espiritu ay para bagang napipighati at nalulungkot dahil sa ginagawa mo, doon po papasok ang sinasabing you are blessed. Doon po yung sinasabi ng Panginoon, you are blessed. Pagka naramdaman mo sa buhay mo, yung Espiritu ay napipighati dahil sa mga nagagawa ng tao, dahil sa nagagawa mo. Then, masasabi mo, you are blessed. Nakagawa ka ng kasalanan mo, nagkamali ka, nakapagmura ka, nakagawa ka ng hindi kalooban ng Diyos, at alam mong mali yun. Then, nalungkot ka, then you are blessed. Yun po ang ibig sabihin ng penitence. Naunawaan po ba natin? Mapalad ang mga taong nagpipigati sapagkat, tatamoy nila ang kaharian ng Diyos. Tatamoy nila ang comfort ng Panginoon. Yung aliw ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya po, dito, hindi po yung sinasabi na literal na kalungkutan pag ikaw ay nalulungkot, mapalad ka. Hindi sa ibig sabihin ng nalungkot ka dahil di ka binigyan ng baon ng magulang mo. Yun ba ibig sabihin pa ng Panginoon? Mapalad ka na. Hindi ka lang binigyan ng kaibigan mo ng konting baon. Umiyak ka, mapalad ka na agad nun. Ano sa tingin mo? Ha? Piningot ka ng teacher mo dahil sa kakulitan mo. Amen. Tapos sasabi mo, mapalad ako. Amen. Lalo kang piningot ng teacher mo, nasar pa kasi piningot ka na nga, natuwa ka pa. Pinagsabihan ka na nga, no? Nang masasakit, tuwan-tuwa ka pa. Kasi sabi ni Pastor, mapalad daw, sabi ng Bible. Maling interpretation, maling pangunawa. Wala ang banal na espiritu sa ganon. Pinagsabihan ka, kinokorek, tapos tawa ka ng tawa pa. Sabi ng Panginoon, mapalad ang napipighati. Mapalad yung nalungkot dahil nalaman niya na may pagkakamali siya. At doon nagsisimula ang pagbabago ng buhay. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Naranasan ko rin po ang pagbabago ng buhay. Kung paano ko ginamit at binago ng Panginoon. Binago muna bago gamitin ng Panginoon. Hindi madali. Proseso. Pero yan po ay isang patunay na ang Diyos, sinasala niya po ang bawat isa sa atin. Tinitrain tayo. Hindi pa tayo perfect, pero papunta na tayo doon. Inaayos tayo ng Panginoon. Walang sino man ang i-condemn. Walang sino man po dito yung dapat sisihin. You are blessed because ang Panginoon minamahal ka. Mahal po tayo ng Panginoon. 5 bagay lamang po dito po sa penitence. There are 5 significance. Importanteng bagay na malaman natin. Being a Christian, bilang isang Kristiyano, bilang disipulo, bilang tagasunod ni Kristo. Okay, mga kabataan, tagasunod ba tayo ni Kristo? Amen! Mas malakas yung nasa harap. Nasa likod, kamusta? Amen! Palapahan natin si Lord. Amen. Talagang nakikinig yung mga kabataan na ito. I'm very blessed. Lahat ng tulog, magsabi ng Amen! Amen! Ayun, tulog yun. Alam niyo, napighati tuloy ako bigla. Nag-down ako. Ang ganda ng expectation ko kanina. Sabi ko, bless ako. Nung sinabi ko lahat ng tulog, magsabi ng amen, nag-amen nga kayo. Pampagising lang yon. Okay? Alam ko naman sa oras na ito, minsan talaga hindi maiwasan. Okay? Pero gano'n pa man, pilitin ninyo, ha? Okay po ba yon? Bihira lang po yung mga pagkakataon na ganito, yung mga pastor na nagtuturo dito. Yung mga lingkod ng Diyos. At lalo na yung inyong mahal nating bishop na siya pinangunahan dito. Kaya patuloy nyo ipanalangin bawat isa. Okay? Magpanalangin lang tayo upang sa gayon, hindi po tayo masila ng kaaway. Okay? So ngayon po, merong significance. Number 1, recognize personal and spiritual brokenness. Bilang isang Kristiyano, ikaw ay nalulungkot. Ikaw ay nasasaktan. Dahil nire-recognize mo ang iyong sarili at ang iyong spiritual na mayroong kahinaan. Amen?
Kaya kanina narinig ko yung mga sagot ng iba. Ang gaganda. Sabi nila, ako po ay umiiyak kasi po na-feel ko yung presence ng Lord. Ako po ay umiiyak, tears of joy. Ano? At meron ding iba, malamang dito, umiiyak dahil habang nangungusap ang Diyos, habang nababasa ng Bible, napipil niya sa sarili niya, nasasalamin niya sa sarili niya, na siya po ay mayroong pangit at mayroong marumi sa kanyang mukha, sa kanyang katawan. Mayroong karumihan, kasalanan siya nagagawa, kaya siya naiiyak. Meron siyang weakness. Meron siyang kahinaan. So, yun po yung vulnerabilities na kung tinatawag. Number 1 po yan. Importante, yung penitence, dahil po, kailangan natin ma-recognize natin yung ating spiritual, yung ating kahinaan. Kung minsan, naiiyak tayo dahil mahina tayo, Lord, hindi ko kaya pala kung wala ka. Lord, mahina pala ako kung wala ka sa buhay ko. Hindi ko pala kayang gawin. Kahit yung mga games na ginagawa, gusto kong makipagkompetensya, gusto kong manalo, pero mahina ako, Lord. Then, sabi ng Lord, you are blessed. Sabi ng Panginoon, mapalad. Sabi ng Panginoon, my power made perfect when you are weak. Sabi nyo nga po, my power made perfect when you are weak. Sa Tagalog po niya, sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus, ang kapangyarihan ko ay gagana sa panahon na ikaw ay mahina. Hindi gagana ang kapangyarihan ng Diyos kung malakas ka. Kung may kaya ka. Kung may kayabangan ka at ayaw mong magpatulong sa Diyos. Amen, mga kabataan? Amen. Praise God. Hallelujah. So, yung po ibig sabihin po nun, yung kahinaan po natin, magsilbing kalakasan po natin. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 8, yung isa, 1 Corinthians chapter 12, verse 8, sabi niya, doon yung, my grace is sufficient and my power made perfect when you are weak. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 8, I think 21, sabi niya, pinili ko ang mga mahihina. Alam niyo kung bakit mga kabataan ang mas marami kuminsan sa church? Kabataan magsabi ng amen. Mga youth magsabi ng amen. Pasalamat kayo, hindi pa kayo to youth. Sabi ni Bishop Paul, maglaya. Dahil mga youth pa kayo, kayo po, mga kabataan, no? Nasa inyo ang kalakasan tulad ng agila. Dahil mga kabataan pa kayo. Pero bakit parang hinang-hina na kayo? Mukha na kayo matanda. Tingnan niyo iba. Pero may iba mga bata talaga na parang agila. Kamusta kayo? Tapikin mo yung likuran mo, kamusta ka? Baka hindi nyo kinakamusta yan. Baka nakararanas ng panghihina. Anong sagot? I-rebuke niyo yan. Jesus name. Okay. Na-rebuke na. Okay. Amen. Vulnerability, importante po sa buhay natin na malaman natin kung bakit tayo umiiyak dahil nakikita natin yung kahinaan natin. Kung tayo nakikinig ng Word of God, nakikinig ka sa turo ng inyong pastor at naiiyak ka, hindi ka umiiyak dahil sa makasalanan mo na sobra na at para bagang hindi mo na suko ka na. Hindi, dahil nakikita mo na may mali ka na dapat mong ayusin sa buhay mo. Na ang Diyos mismo at ang Banal na Espiritu nagtuturo niyan para sa iyo. Huwag kang iiwas kung tatamaan ka. Huwag kang iiwas. Amen. Ako, nangangaral si Bishop. Ako, nagtuturo. Iwas ako. Huwag. Tanggapin mo at saluhin mo. Sabi ng Lord, pag natamaan ka at nasaktan ka, ibig sabihin, nangungusap ang Diyos sa'yo. Then, you are blessed. Yung sinasabi ng Lord, mapalad. Mapalad ka. Alam nyo. Pangalawa po, mga kapatid, doon po, yung vulnerabilities nyo, palitan natin yung kainan natin ng kalakasan at kahabagan galing po sa Panginoon. Pangalawa na po tayo. Ano yung una? Recognize personal and spiritual brokenness. Amen. Thank you. Pangalawa po, cultivate empathy for others' suffering. Ano po ibig sabihin po nito? Yung significance, yung importanteng bagay na malaman po natin sa tayo ay kumisan ay nalulungkot, naiiyak, nasasaktan, napipigati.
ay dahil, ano po, katulad ng Panginoon, si Jesus nakita niya. Nakita po ni Jesus. Sabi niya, napakaraming tao. Ano? Maraming tao, pero yung mga taong ito, ligaw. Amen? Para silang mga tupang walang pastol. Anong ginawa po ng Panginoon? Ipanalangin natin na magpadala ng mga manggagawa. Alam niyo, nakakatuwa po dito sa followers of Jesus Christ. I-establish po yung mga leaders. Amen? Mapalad po kay mga kabataan, may susundan kayo. Ang hirap po na lumalaki ka na walang nag-aalaga sa'yo. Na wala kang susundan, walang magme-mentor sa'yo. Alam niyo, dahil sa compassion ng iyong pastor, dahil sa pagmamahal na nakita ng pastor ninyo kay Lord, ipinakita ng Lord kasi yan, yung compassion. Pag sinabing compassion, malalim po ang ibig sabihin yan. Ang compassion, yung po yung hindi lamang po naawa ka, kundi tinulungan mo siya. Hello? Nakita mo, may sakit, nasa hospital. Anong gagawin mo? Kakaawa ka naman, mamatay ka na. Pwede ba yun? Hindi mo siya natulungan. Buhay pa siya, papatayin mo na. Pwede ba yun? Hindi yun ang compassion. May sakit. Kapatid, kamusta ka na? May dala akong prutas. Yan ang compassion. Meron ako kahit magkano dito. Hindi yung pag nakita mo may sakit. Naku kapatid, mamamatay ka na. Pwede ba yun? Alam niyo ang Panginoon, nakita niya, sa dami-dami ng tao, ang daming pangangailangan ng tao. Physically, healing, pangangailangan ng katawan, pagkain. Kaya sinabi ng Panginoon, minsan ng tao, sasaya pa nila. Diba? Sa may squatter area, sobrang hirap pero ang sasaya nila. Pero sa totoo, marami silang sakit. Diba? Kung ang Panginoon nandito, nakikita niya, sabihin niya, marami, para silang mga tupang walang pastor. Kaya you are blessed pag nakikinig ka ngayong mabuti. At iniisip mo, yung Panginoon. Pag nasa isip mo si Jesus, at kung ano yung ginawa ng Panginoon, at kung ano yung tinuro ng Panginoon, you are blessed. Pag na-realize mo yan, at na-recognize mo yan sa buhay mo. Kaya pangalawa importante, yung empathy. Pag sinabi empathy and other sufferings, pag kami nalulungkot, sabi ng Panginoon, pagka may nalulungkot, makilungkot ka rin. Damayan mo. Pero ganun pa man, mga kapatid, damayan mo na may pagtulong. Yan po ang pangalawang importanteng bagay. Kung bakit tayo nalulungkot. Pamilya mo nalulugmok sa kahirapan. Pamilya mo mapupunta sa impyerno. Tuwan-tuwa ka pa? Ikaw nandito ka ngayon, ang saya-saya mo, youth camp. Pero yung mga kapatid doon, hindi sinama, gusto makisama, gusto mag-join. Masaya ka pa? Inaway mo pa, huwag ka na sumama, paggulo ka doon. Kung minsan ganun ang nangyayari. Alam niyo ako, nalulungkot ako. Pag ang kapatid ko hindi umati ng church, papalo up ko sila. At kung maaari, hanapan natin sila ng church. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Yung kapigatian mo, yung kalungkutan natin, yun yung merong passion. Merong compassion. Merong empathy. Mga kabataan, ito po ay tinuturo sa inyo. Kasi kaya nga beatitude magkaroon po tayo ng tamang kaisipan para sa pag-aaral na ito. Tamang layunin at plano. Kung paano yung tinuturo ng Panginoon po ito. Naintindihan po ba natin? Hindi yung nalungkot ka, hindi yung iniisip nyo na nalungkot ka dahil wala kang pera. Hindi po yun yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung nalungkot ka dahil di ka nakabili ng mamahaling cellphone. Hindi yan yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yan. Kaya kung pag-aaralan po natin itong penitence, yung morning, mapalad ang mga naghihinagpis. Kung pag-aaralan natin, hindi po yung sinasabing literal. Hindi yung pang-material na bagay na kalungkutan ng sinasabi ng Panginoon. Ito ay isang spiritualidad na dapat natin malaman bilang mga Kristiyano. Naunawaan po ba natin? Pangatlo po, are we blessed?
Okay, pangatlo. Foster a repentant heart. Foster a repentant heart. Kapatid, kung bakit ka nalulumbay, nalulungkot ka, napipigati ka, nasasaktan ka, at umiiyak ka, ay dahil, ano po, sino po rito, ito, makaka-relate kayo. Yung iba rito, yung mga totoong binago na ng Diyos. Pero hindi pa nakarelate, makaka-relate din kayo balang araw. Amen. Sino po rito yung, habang nangangaral si pastor, pag Sunday, bigla siyang naiiyak. Pero patago, ayaw niya pa ipakita, pero naiiyak ng kanyang puso. Nasasaktan siya. Minsan ayaw niya pakinggan, pero kailangan pakinggan kasi sino yung nandito? Sino yung nakaranas ng ganon? Ha? Yun po yung sinasabing repentance. Alam niyo yung repentance? Ha? Yung repentance, yung pagsisisi na hindi mo na ulitin yung ginawa mong kamalian. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Ang tunay na pagsisisi ay tunay na pagbabago. Kasi merong wrong repentance. May maling pagsisisi. Pastor, iyak pa kunwari kay pastor. Tapos papakita pa sa mga iba. Pastor, kayo hindi ko nagagawin po, pastor. Iyak. Hindi na ako magmumura, pastor. Kinabukasan, nagmura na naman. Pastor, hindi na ako maipag-away, pastor. Promise me. Ano nangyari? Nabukasan ay pag-away na naman. Bakit? Hindi totoong pagsisisi. Yan ang hindi totoong repentance. Kaya importante kung bakit ka umiiyak, alam mo sa puso mo, nagsisisi ka ng totoo sa puso mo. Amen? Nakikinig pa po ba tayo dyan? Amen! Pag tinamaan ng salita ng Diyos ang puso mo, masakit. Totoo yan. Kasi alam mo, may mali. Alam mo na dapat merong gamutin. Amen? Kaya dapat meron tayong repentance heart. Totoong pagsisisi. Pag ikaw ay naiiyak, tiyakin mo yung pagsisisi mo na yan. Yung pag-iyak mo na yan sa Panginoon, tiyakin mong totoo yan. Tiyakin mo na ikaw ay talagang nagsisisi. Dahil nasabi ng Panginoon, yung pagsisisi na yan ay magkakaroon, maglilid po yan ng transformation sa buhay mo. Ng pagbabago sa buhay mo. Umiyak ka dahil, Lord, di ko na kaya. Lord, ayoko na tong mga kasalanan ito. Naalala ko tuloy pagka bagong taon, nagkakaroon po tayo ng New Year's, ano tawag po roon? My New Year's resolution. Ito na yung, next year, Lord, ganito na, babago na ako. Hindi ko na ulitin ito, Lord. 2013. Hindi ko na gagawin to, Lord. Di ba may mga ganun tayo? Bisa pinapaturo sa school, inano sa school. 2014, magpapasko na yung pa rin ang New Year's resolution mo, Lord. Di na ako magmumura. 2015, ganun pa rin, Lord, di na ako magmumura. Paulit-ulit, kaya nare-repeat, resolution. Walang solusyon. Walang pagbabago. Pero ito, yung sinasabi ng Panginoon. Pag ikaw ay tunay na umiyak sa Panginoon. Ha? Mga boys, magsabi ng amen, mga boys. Ha? Kadalasan, ang sabi nila, pagka mga girl daw, sila madalas umiiyak kasi emotional. Diba? Alam niyo, pag ikaw, boys, naranasan mong umiyak sa Panginoon, kahit di man nakikita ng iba yan, totoo ka sa harapan ng Diyos, ibig sabihin. Pag naranasan mong umiyak kay Lord, lumuha ka kay Lord, hindi po yan kahiyan. Yan po ay tunay na puso ng pagsisisi sa Panginoon. Yan po ay isang tunay na pagpapala na meron ka, makakamtan. Pag hindi ka naiiyak, pag hindi ka nasasaktan, pag hindi ka hindi ka nagre-repentance, walang tunay pagbabago sa iyo. Amen. Itiyakin ko hindi ka magtatagal. Naintindihan po ba natin? Gusto niyo po bang magtagal? Gusto niyo po bang sumama sa karya ng Diyos? Sino gusto pumunta ng langit? Amen. Mga iba talaga nagtaas ng kamay, ibig sabihin gusto nila. Kayo hindi nagtaas ng kamay, gusto niyo yung impyerno? Ang init. Kamusta po kayo? Hindi ako galit. Okay, pangapat po. Pangapat na po tayo. 5 lamang po ito. Find, kung bakit
meron pong penitence. At sinabi ng Panginoon na bless, no? Yung mga taong naginagpis ay upang ano po? Pangapat, find comfort in God's promises. Upang, ano daw po, hanapin mo, di ba pag nalulungkot ka, naghahanap ka ng karamay, naghahanap ka ng comfort, o magko-comfort sa'yo. Kaya kapatid, mga kabataan, kung bakit po kailangan ng warning sa ating buhay para masabi kang blessed, ito po ang rason, ito ang significance at importanteng bagay upang patuloy kang lumapit, magkaroon ng comfort sa Diyos. Walang ibang magko-comfort sa iyo kundi ang Panginoon. Walang ganap na mabibigay ng comfort sa iyo kundi ang banal na Espiritu ng Panginoon. Minsan lumalapit, kabataan, nakakalungkot, no? Pag may problema, lumapit sa isa pang may problema. Ano nangyari? Sabi ng isang magkaibigan to nangyari. Magpapakamatay na ako. Bakit? Kaibigan, kasi binasid ako ng girlfriend ko. Magpapakamatay na ako. Sabi ng kaibigan niya, ako din binasid. Sabi na tayo magpakamatay. Hindi nakatulong. Nagdamayan pa sila. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo lahat ng napapagal, nabibigatan, at kayo'y pagpapahingay ng Panginoon. Hallelujah. Kaya po, kung bakit ka napipigati, isang rason, isang dahilan. Naghahanap ka ng kalinga dapat ng Panginoon. You will find comfort in God's promises. Sino rito pagka nagkakaroon ng problema, pinangawakan niya yung promise ng Lord? Amen! Diba? Lord, I am with you. Diba? Lord, you are with me. Diba? Lord, promise mo, wherever I go, saan ako pumunta, kasama kita. Diba? Anong pinangawakan ni Joshua kung bakit nagtagumpay siya sa lahat ng laban niya? Anong pinangawakan niya? Kasi pinangawakan niya, ano sabi niya? Do not fear. Do not afraid. Sabi niya. Huwag kang madidismaya sapagkat Kasama kita, nasan ka magpunta. kasama ka ng Panginoon. Sino po rito pagka ikaw ay nalulungkot? Pinangawakan mo yung mga pangako ng Diyos. Yung mga busted, broken-hearted, pinangawakan mo, God so loved the world. Pangawakan mo nga yung kapatid pagka broken ka. Amen? Hindi yung pinangawakan mo si kamatayan. Hindi pinangawakan mo yung may mga problema rin sa buhay, lumapit ka pa. Hindi nakatulong. Number 1 na isipin po natin, lagi natin gagawin. Once na may problema tayo, once na nalungkot tayo, lumapit ka. Unang po ito, lumapit ka sa tamang tao. Amen? Huwag sa taong may tama. Amen. Okay po ba yun? Ang mga pagkakatiwalaan mo, magulang mo, or pastors mo, lumapit ka pag may problema ka, magsabi ka. Okay po ba yun? Huwag kang kung ano kanino lumalapit. Magpa-advise ka sa pastors mo, number 1. Sa mga magulang mo, number 1 yan. Amen? Para matulungan ka. Saan? Pag nalungkot ka, wala iba tutulong sa'yo. Then, ang pinaka-the best, pangatlo, pinaka-the best na lapitan mo, hindi ka pa mapapahiya ang Panginoon. Umiyak ka sa Panginoon. Then you are blessed, sabi ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Last na po. Significance ng isang penitence na kailangan natin kung minsan sa buhay po natin. Pag nasumpungan natin, hinanap natin ang comfort ng Panginoon. Yakapin naman natin. Asahan naman natin gagawin ng Diyos yun. Yung kanyang pangako. Embrace the hope and eternal comfort. Yan po yung pang-5. Embrace the hope of eternal comfort. Ano ibig sabihin po niyan? Yakapin mo. Yung pag-asa na binigay ng Panginoon, yung mga pangako niya, huwag mong bitawan, hawakan mo. Dahil, kabataan, pag sinabing eternal comfort,
Dito sa lupa, kinukomfort pa rin tayo hanggang ngayon. Amen? Pero pag nasa langit na po tayo, yun ay pag-asa na. Yun, yung ating inaasahan ngayon, yung inaasahan natin, yung pag-asa natin, pag nasa langit na tayo, sabi ng Panginoon, there's no more tears. There's no more pain. Alam nyo, tapusin ko lamang po ito sa isang istorya na nangyari. Disipulo ng Panginoon, kasama niya pa, si John. Sino si John? Hindi si Juan Bautista. John the Beloved. Minamahal na alagad ng Panginoon. Si John the Baptist ay isa pong nagbabautismo. Pero si John the Beloved, siya po ang sumulat ng Book of John, 1 John, 2nd and 3rd John, and Revelation. Amen? Ngayon, etong si John, disipulo ng Panginoon, kasama kahit saan pumapunta. Kaya nga disipulo, tagasunod eh. Katulad ninyo, followers of Jesus Christ. Amen? Kaya kahit nasaan ng may gawain ng Panginoon, nandun kayo. Ito si John, naranasan niya yan. Sa kanyang karanasan, hindi nyo pa, o wala pa po kayo sa kalingkingan ng kanyang naranasan. Sa pagsunod ng Panginoon niya kay Jesus, na doon na siya inilubog sa mantika kumukulo. Ipinirito po siya na buhay. Gusto nyo ba yon? Masakit. Yung 12 alagad, anong ginawa? Si Pedro, ano po siya? Nung si Jesus, ang ating Panginoon pinako sa krus, siya binaliktad ang krus. Pinako siya, binaliktad ang krus. Meron namang isang disipulo, nilagari yung katawan hinati. Dahil sa pagsunod kay Jesus. Dahil sa pagtetestify na si Jesus ang buhay na Diyos. Dahil sinasabi nila ang tagapagligtas ay si Kristo. Sa silong ng langit, walang makapagliligtas sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Pinanghawakan po nila pag-asang iyon. Ito si John, ang ganda ng ganyang senaryo. Nung si John nakaligtas po sa bumukulong mantika, buhay pa siya sa biyaya ng Diyos. Iloob ng Diyos na mabuhay siya. Ang ginawa sa kanya, itinabo siya sa lugar ng Patmos. Ano yung Patmos? Kulungan. Kami may samat po kami sa Santa Barbara sa Pangasinan, Patmos. Pastors and Teachers Ministerial Organization in Santa Barbara. Pero, ang Patmos na ibig sabihin, Patmos Island, isang isla na kung saan tinatapon lahat. Isang kulungan po yun ng mga makasalanan. Si John, tinuring na makasalanan at masamang tao, kaya bagamat wala siyang ginawang mali, ipinangaral niya lang si Jesus. Pinaratangan siya ng pangit. Inusik siya. Masakit ba o masaya? Iiyak ka o hindi? Magmumurn ka? Magpe-penitence ka? Yes! Kaya habang sumusulat si John, mga kapatid, ang ganda ng senaryo. Sumusulat siya doon, sa Patmos of Island. Doon sa Island of Patmos. Baliktad na po. Habang sumusulat po siya, alam nyo, ang revelation ng Lord pumapasok. Pinakausap siya ng Diyos, naisulat niya sa revelation, sabi niya, habang sinusulat niya, there is no more tears. Balang araw, wala ng pagluwa, anak. Balang araw, anak, hindi ka na magsasuffer. May eternal comfort na para sa iyo. Hindi ka naiiyak. Yung nakikita mo sa mundong ito, Lord, bakit pinagpapala yung mga iba? Masasama naman. Kami naglilingkod, bakit ang ihirap? Sabi ng Lord, masaya ka, bless ka dapat sa ganyang kalagayan. There's no more pain. There's no more tears forever. Pag naharap mo na ang Panginoon sa buhay. Huwag ka matakot, kapatid, kung nahihirapan ka. Kung nalulungkot ka dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Dahil sa justice ka at makatwiran ka. Lord, marami hindi pantay. Bakit ganon? Huwag mo sisihin ang Diyos. Sabi ng Lord, bless. Mapalad ka. Kung napipighati ka dahil masama ang ginagawa ng tao, yes! Dahil kilala mo ang Diyos sa buhay mo. Alam mo ang tama at mali. Naunawa po ba natin mga kabataan? You are blessed. Salamat mga kabataan sa oras na ito. Binigay nyo yung oras na ito sa pakikinig. Mapalad ang mga taong naapis sapagkat aaliwin ka ng ating Panginoon. To God be all the glory. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Salamat sa buhay ng ating Pastor Ricky Sapitanan. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, parang inaanto kayo, magkakaroon tayo ng isang activity o laro. Bago tayo magmerienda.
Di ko Eugene, ano magandang unahin? Tandaan nyo yung tandaan nyo yung na-preach kasi itatanong ko yun mamaya at magkakaroon kayo ng merit at demerit pag hindi nyo nasagot. Pag nasagot nyo, plus. Pag hindi nasagot, minus. Kaya bang i-treat yan? Para makikita ko sa inyo kung sino yung nakikinig. Pati yung unang tinuro kanina ni Pastor Albert tayo, ha? Ako nagsusulat ng tinuturo. Mamaya tatanong ko yun. Okay. Ano ba, Deacon Eugene, ang maganda nating Punta muna tayo dun sa field. sa field na lang? Sige. Magkakaroon tayo ng outdoor activity. Pila. Pila. Pagdating doon, nakagrupo din kayo ng pila, Nakagrupo ha? pa lang din, ha? Pila. Nakagrupo lang. Ha? First group muna. First group pila. Ops! Unang grupo, punta doon. Pila. Pila. Walang mag-iiwa-iwalay, ha? First group. Second group. Yun, sunod-sunod. Arms forward. Isa-isa lang. Yung grupo mo to, ashton. Forward. Pagdating doon, 6 na pila rin kayo, ha? 5.